Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:01. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan ang mga nagbabagang. Fresco. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang liwata, marhay na aga po sa Nukabos. Ako po si Junel Cuba. Mga tugang sa headlines kita kan sa tuyang mga barata sa lado nasyonal. Sa headlines kan mga barata sa lado nasyonal, AFP preparado sa posibleng pag-evacuar kan mga Pilipino duman sa lugar kan Middle East. Sa Welfare Act, bill para patibayon ang Manila o pamilya pinagasampa duman sa Senado. Sa tuya pa nga pamayukan mga barata sa lado nasyonal, enhance batas kasambay Act isinampa man o isinulong duman sa Senado. First Lady Lisa Marcos dahil man apektado sa kakadukot sa isyu kan pagkagadan ni Tantoco sa abiman kan palasyo kan Malacanang. Retired General Istomo pig-nigaran na sangkot ini sa pagkawara kan mga parabulang. Sa tuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado nasyonal. Pwersa Armada kan Pilipinas nagpahayag man na preparado man sinda sa anuman na magiging lakdang kan gobyerno ni President Bongbong Marcos. Abuton sa 250,000 na mga housing unit sa bilog na nasyon na ipinangako ka na mga private developers. BI duwata na nanahandal sa asin na nagpatanid sa publiko manungod man sa love scam job offer sa ibang nasyon. Manila RTC nagsampa ni not guilty plea para man sa murder case ni Tibis. Yan ang mga headlines kanda mga barata, mga detalyes at yan sa pagkatapos nin pagirumdum. Paring Juan, kumusta? Mukhang big time ka na ngayon Napagtapos mo na yung anak mo sa kolehiyo. May sariling negosyo pa. Anong sikreto mo? Pagsusumikap, sipag at tiyaga lang sa pagsasaka paring Pedro. Sumali ako sa grupo ng mga magsasaka at dahil sa kanila, nakatanggap ako ng mga libreng binhi at abono mula sa Department of Agriculture. Nakasali din ako sa mga training kung saan natuto ako ng mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Nakakahiram din ako ng mga libreng makinarya na bigay ng DA sa kanila. Dahil dyan, mabilis akong nakaipon dahil sa nadagdagan ng aking ani at kita. Mainam pala talagang maging miyembro ng grupo ng mga magsasaka. Hindi lang ikaw ang uunlad, kundi pati na rin ang iyong kapwa magsasaka. Kaya ano pang hinihintay mo paring Pedro? Tara na sa opisina ng Farmers Association namin. Sagot ko na ang membership fee mo. Hinihikayat ng Department of Agriculture ang mga magsasaka na magmiyembro sa mga farmers, cooperatives and associations. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa opisina ng DA Bicol, Barangay San Agustin Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko ka Department of Agriculture sa Bicol. Ang atugang liwat marahay na aga, ako si Junel Cuba. Sa detalyes na kan mga barata sa lado nasyonal, inapod na piki asin nakakasupog ana mga nagkukuriyat na mga aligasyon idinadawit sa First Lady Lisa Aranita Marcos sa pagkagadan kan sarong negosyanteng si Paulo Tantoco.
Basado kay Yusek Castro na ginagamit lang ka na nagkaperang obstructionist na issue tangani man narauto na an First Lady si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. asinman an administrasyon tinawan doon na nakakamundo na nadadamay sa pamumulitika ang mga pribadong individual na kung saan digdi nagkakaigwakan sa inyong pagluksa. Kasumpay kan bagay na ni pinagbatikos kan palasyo ang subuot Peking Police Report na ipinagpapakuriyat sa lado kan social media kung saan digdi dinagdagan lang ka na nagkapirang mga impormasyon. Inapo din ni Castro na dakulang kaputikan asin pig angat kaniya na maski si Say pwedeng magsagibukan sa diring verifikasyon sa Beverly Hills Police Department tanganing patunayan ang mga linyang idinagdag asin bakong parte kang original na dokumento. Igut na pinagsayuman kan palasyo na parte si Tantoco kan official entourage kan First Lady sa sayang biyahe duman sa parte kan Los Angeles o Los Angeles. Subuot may kaibanan na US Security Service asin Presidential Security Group ang First Lady asin sa ibang hotel ininagdanay asin dai dinagus o bako duman sa parte kan dinadagusan ni Tantuco. Tinawan doon kan palasyo na dokumentado sa social media ang mga opisyal na aktibidad kan First Lady kan Marso 8 kabali na ang konsyerto nga dalan kani para man sa mga Pilipino kaibanan si Tourism Secretary Cristina Prasco. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lado nasyonal, inaprobaran na ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang 2026 National Expenditure Program NEP. Sa irarman kan NEP, nasa 6.793 trillion pesos ang prosupuesto nga pang nasyon na pondo para man sa masunod na taon. Anasambit ng pondo masalangkaw kisa sa 2025 national budget asin igwa ni 6.326 trillion pesos. Ginibukan na presidente ang pag-aprobar sa ginibong cabinet meeting kasudma basado kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro ang 2026 proposed budget o batong mas pang mapalangkaw ang kalidad kan edukasyon asin pagyanon ang buhay kan mga namamanwaan ng mga Pilipino. Sa cabinet meeting na isinagibo naman sa parte kan Palasyo kan Malacanang, tinawan doon kan presidente na ang national budget para sa basunod na taon bako lang para sa pagpapaasenso kan ekonomiya kundi iangat ang buhay kan mga Pilipino. Pinasiguro kan presidente na mamatian ini kan kada namamanwaan ng mga Pilipino. Target na isumiti sa Department of Budget and Management ang 2026 budget sa Kongreso sa bulan kan Agosto. Sa iba pang detalles kan mga barata pa sa lado nasyonal, nangapudan ngunyan sa gobyerno ang nagkapirang grupo natawanan atensyon mo na ang mga cybersecurity risks na konektado sa Pinoy Bill nasa presente nagahalat ning perma ni President Ferdinand Marcos Jr. para maging sarong lay sa joint statement na ipinagpaluwas kan Scam Watch Philippines, Women's and Security Alliance, BPO Security Council, Philippine Development asin man kan Philippines CIO Association. Nakapalaman maski sinusuportaran ninda ano beto kan prosupuesto na paiwason ang internet access asin pakusugon ang digital infrastructure kan Pilipinas. Ibinaba naman ninda ang mga probisyon sa prosupuesto na pwedeng magbukas sa Pilipinas ni mas dakula na cyber threats. Kabali na digdi ang panginot na mga issue asin na tulong taon na grace period na itinao sa parte ka new internet service providers para man makapag-operar maski di pa nagsusunod sa mga nagdadanay na cybersecurity asin data privacy standard.
Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado lokal o lado nasyonal. Nagbutas na ang bitiranong abogada na si Lorna Kapunan bilang legal counsel kan bilyonaryong gaming tycoon na si Charlie Atong Ang sarong simana matapos ining magsampa nin reklamo laban sa whistleblower na dadawit kiang an pagkawara kan subuot paggadan ka na abuton sa 30 mga parabulang. Sigun sa source, pinili ni Kapunan na magbutas sa nasambit ng kaso tanganing magtutok sa iyang papel bilang volunteer private prosecutor sa nagrarani na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Siring man, inihiling subot ngunyan kan House leaders ang posibilidad na paghali sa iya sa prosecution panel ni nuli kan pinagapod na bad optics na bunga ka na sambit ng issue. Sa presente, mayo paninopisyal na kompirmasyon gikan kay abogado Kapunan mantang paparanina ang tentative schedule sa pagpuon kan trial na ipinagtalaan kan Senate President Francis Escudero sa maabot na sa 29 kan bulan kanda July. Ang kaso ni Ang kakaputan ng unyan ni Rodain asinman Minjula Law Office. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pakitang unyan sa lado nasyonal sa BBS FM Naga. Preparado ang Puwersa Armada kan Pilipinas o AFP kanda nagtalikod na aldaw ka na Martes anda ini subuot na magpaabot ni na anuman na tabang sa paglala ka na tensyon da duman sa Middle East. Iyan kasunod man ka na pagkagadan kan sarong Pilipino sa isinagibong opensiba kan Iran. Sigun kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., may preparadong contingency plan ang militar para na protektaran kung kinakaipuan na iibakwar ang mga Pilipino na yaon sa parte kan pinagapod na conflict zone. Preparado subuot ang C-130 aircraft asin barko kan Philippine Navy kung kinakaipuan magsagibuliwat kan pinagaapod na evacuation. Dagdag pa ni Browner padagos na pinagre-review asin ina-update kan EFP ang sa indang operational plan tanganing masiguro epektibo ang mga ni sa pag-atubang sa mga bagong banta sa mga Pilipino duman sa Middle East. Sa iba pang nagbabagang bareta sa lado nasyonal sa BBS FM Naga, sa iba pang mga bareta isinampa sa Senado ni Senadora Ping Lacson ang prosopistong Parents Welfare Act of 2025 na siniguro na daiya mawawalat kana mga akian sindang may edad na magurang sa sindang oras nin pangangaipo. Hobeto kana sambit na nga prosopisto na digdi tawanan padusa ang mga daiya maduhol nin suporta na kinakaipuan kan sindang mga magurang. Punto ni Senador, maski klaro sa family code ang obligasyon para suportaran ang mga magurang dakul na mga may edad na mga magurang na daina kayang suportaran ana sa diri ana pinagbabayaan na sanakan sa indang mga aki. Dagdag padigdi ang mga magurang ana nga ipo kan suporta asin pwedeng magsampa nin petition for support sa korte para magpaluwas nin support order sa mga aki na dai nagtataunin na suporta o nagaataman sa indang mga magurang. Digdi pwedeng magtabang ang Public Attorney Office o Attorney's Office asin dainan ninda kinakaipuan magbayad pa kan pinagapod na court fee. Sering man ang mga aki na dai makasunod sa support order pwedeng patawan kan libi.
kundi sinda magsunod sa kasuguan sa tulong sunod-sunod na bulan na mayo nin magkakadigong rason pwede sindang ikulong kan saro sa gudnang 6 na bulan o magmulta nin 100,000 pesos. Asin na sinusugo na mag-ataman sa mga bagurang asin na digdi sinda dai dapat na iwalat makukulong an mga ini oras na dai atamanon an sinda mga magurang asin na pinag-abandonar sinda pwedeng makulong nin sagkod ng 10 taon asin mamulta nin 300,000 pesos. Kadakol kayan na mga aki na mayong utang na buot dai po tinaataman ana sa indang mga magurang pinapabayaan na kun gurang. Iba pa nga detalyes kana sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal, ipinapahayag ni Vice President Sara Duterte na paatras ang Pilipinas imbis na pasulong sa pagbabago sa partibismo kana liderato ni President Ferdinand Marcos Jr. Bakong arog da kan liderato kana sa iyang ama na si ex-President Rodrigo Duterte na pasulong asin magayunda ang resulta sa Pilipinas. Uya si VP Sara Duterte. Kung sa ganito yung bayan natin na as I said before na it seems that we're on a road to perdition and right na maabot sa ganito yung bayan natin na wala nang nangyayari. As I said before na it seems that we're on a road to perdition and right now I think it's hopeless. I don't see any road going back to that road where there was unity and continuity of the legacies of President Duterte. Partiyan ka na mga pahayag ni Vice President Sara Duterte kung saan sinasabi kani na imbis na paasenso ang Pilipinas paruro padaa sa liderato ni President Bongbong Marcos bakudang arog kan liderato kaidto kan sa iyang ama na paabante asin na paasenso ang Pilipinas. Utik yan sa sorbingani ngunyan kada international survey nagluluwas na ang Pilipinas nag-aasinso po sa liderato ni President Bongbong Marcos asin bagsak kadto sa liderato ni Digong kaya putik ang sabing iyan kan Vice Presidente. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata sa lado lokal, isinusulong ni Senador Alan Peter Cayetano ang prosopistong ley na magdul nin dagdag na benepisyo asin proteksyon para man sa mga kasambay o mga katabang sa harong sa irarom kan Senate Bill number 418 o ang pinagapod na Enhanced Batas Kasambay Act. Itinatao sa mga kasambay ang libreng bulong akses sa edukasyon asin mas maigpit na pagpapasunod kan sa indang karapatan paiwason man ang Presenting Republic Act number 10361 para man matawanin na padagos na problema digdi matawanin solusyon asin matawan nin halangkaw na sahod kakulangan sa skill training asin limitadong suporta sa partibismo kanda sinasabing programa sa salud kan mga kasambahay o mga katabang mantang tinawan nin doon kan kasambahay kana daipagbaba sa sarong oras kada aldaw o anom na oras kada semana para sa skills training o alternative education kan mga kasambay. Babayadan ini bilang parte kan sa indang working hours para sa suportahan ang online learning. Sinugo ang Department of Labor and Employment UDUL na maglansar kan sinsabing programa na maduhol kan internet-enabled devices sa mga kasambahay. Apwara kaniya
ibubugtak man asin ipapatindog ang Kasambay Education Interagency Committee na pinagbilog kan DOL, Technical Education and Skills Development Authority, Department of Education o DepEd, asin man ang Commission on Higher Education o CHED para man sa pagbilog kan practical modules, sigurado na may access maski may technical na limitasyon, asin balansahon ang karapatan kan sa indang amo asin kasambahay. Pinakusugman ang nasambit ng prosopesto ang pagpapasunod kan obligasyon kan mga amo na irehistro ang kasambahay sa SSS, PhilHealth, asin man pag-ibig. May dagdag na suporta sa mga kasambahay na biktima kan pag-aabuso o pagsasamantala. Ini yung bill na ini ni Cayetano, magayon lang na dangugon. Daiman po yan mangyayari taan na iba, mayo manin na kwarta pang tustos kaya na pagwapo sa naman yan kaniyong politikong ini. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata pa sa lado lokal, siniguro kana Palasyo kang Malacañang nasa maray na kabugtakan si First Lady Lisa Aranita Marcos sa tao man kana pagsabit sa saiya sa pagkagadan kan negosyanteng si Paulo Tantuco, basado kay Palace Press Officer Claire Castro na aram naman da kaya kana First Lady ang katotohanan na sa likod ka nasambit ng issue. Abo man daan ni First Lady na digdiya padakulaon pan issue ni nulita focus an administrasyon asin na maipailing sa publiko ang trabaho kan na presidente asin tunay na serbisyo para man sa namamanwaan. Ipinagpahig kan Palasyo na kaya mayo ni na ikinakahandal ang First Lady ninulit tamay hiling ang mga record na mapatunay na mayo nin basihan ang nasambit ng mga saot sa imbis dapat pangani daang matakot ang mga taong padagos na nagpapakuriyat nin salang impormasyon para rauton ang presidente asin an administrasyon kani. Pinag-aadala naman kan gobyerno ang posibleng legal na aksyon laban sa mga nasa likod kan Peking Police Report na ipinapakuriyat online. Sa iba pang nagbabagang mga barata sa BBS FM Naga, maikukonsidera na retired Police Lieutenant General Jonel Istomo ang pagkakasangkot kani sa kaso kan mga nawawarang mga parabulang. Ini ang igot na pinagasasayuman asin igot man na pinagninigaran ni Istomo. Ini kasunod naman kan pagkakadawit kan sa iyang pangaran kan whistleblower na si Julia Patidungan o alias Tutoy, nasaro ini kan mga yaon sa likod kan pagkawara kan mga parabulang. Sinabi ni Istomo sa iyang paimutik na preparado siyang atubangon an anuman na investigasyon asin na magpresenta nin mga ebidensya para daalinigon an sa iyang pangaran arog kan pagkakalinig kang kalbo niyang buhok o payo. Ipinagpahayag ni Istomo na pinagahanda na kan mga abogado kani ang kaso na isinampa laban man kiya Patidungan. Magigirumduman ipinagabulgar ni Patidungan na digdi piga ingkaminara subuot kan dating general ang negosyanteng si Charlie Atong ang nagadanunsya ninhuli kan digdi iwal sa kwarta. Iba pa niya itong detalyes kana sa tuya pa nga mga nagbabagang mga barata sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado nasyonal, nagpahayag nin kaandaan na
liderato kan na Puwersa Armada kan na Pilipinas na magtabang sa pag-evakuar kan mga Pilipinong apektado sa kariribukan duman sa Middle East. Basado iyan kay EEP Chief General Romeo Browner Jr. obeto kan sa indang lado na makatabang sa mga Pilipinong gusto nang magbalik sa Pilipinas. Ginibo ni General Browner ang pahayag kasunod kan pagkagadan kan sarong Pilipina caregiver duman sa Israel matapos kan missiles attack kan Iran. Subuot igwaning contingency plan na ang Puwersa Armada kan Pilipinas asin ini aapudon na ng combatant evacuation operation. Sinabi kaniya na sangunyan na padagos nindang pinagre-review and sa indang mga plano in kaso agado na kan presidente ang tabang ninda para i-evacuar ang mga Pilipino duman sa parte kan Middle East. Ini talaga si Trump kung minsan may pakabutog-butog man. Butogon ang presidente kan Estados Unidos de Amerika. Sabi kan ni Trump mga tugang, may ceasefire na da sa Iran saka sa Israel. Pagkatapos siging pambumba na Iran saka Israel. Ang nadadanyaran si mga Pilipino, si mga sibilyan duman. Butogon man talaga si Trump. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata kita sa lado nasyonal, pinagkumpirmar kan Department of Human Settlement and Urban Development na nangako ang mga private developers na magpatindog ni naabuton sa 250,000 na housing unit sa bilog na Pilipinas. Ang mga ini pwedeng maabil kan mga TOs asin mga low income earners. Sigun sa DHECUD Secretary Jose Ramon Aliling, maabot sa 42 na mga private developers nagpahayag kan sa indang suporta sa pagpapatindog kanasambit ng bilang kanda parong digdi sa Pilipinas. Ini matapos na ibilang ang horizontal development o subdivision like housing project sa flagship program ni President Bongbong Marcos. Paliwanag kan sekretaryo na suportado nindan horizontal developments o subdivision like housing project pati naman ang rental and incremental housing. Ini basado naman sa direktiba ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na pahiwason pa ang napabay program para man sa mga Pilipino. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal, liwata na nagapatanid ang liderato kan Bureau of Immigration sa publiko manungod man sa scam job offers sa ibang nasyon. Ginibo ka na sambit ng ahensya ang pagpapagirumdum matapos mailigtas asin na maipuli ka na Pilipinas ang 24 anyos na Pilipino gikan sa nasyon kan Cambodia na pirit magtrabaho sa sarong lab scam hub in Phnom Penh. Sigun sa saya digdi pinagpangakuan na siya kan na trabaho bilang customer service representative para sa sarong online betting company. Paliwanag kan na biktima na nakaresibí siya ng job offer gikan sa sayang dating katrabaho. Nagpasiring mo na ini pasiring sa Taiwan antes na nagbiyahe pasiring dumaan sa nasyon kan Cambodia. Sa iyang pag-abot, sinabi kan sa iyang employer na digdi makakaulay siya kan mga American citizen sa paagiban kan pinagapod na social media asin na application. Kapag daisubot ninda naabot ang kinakaipuan na kuta, digdi piga paparakulugan sinda asin banda pirit sindang pinapatrabaho tangani maabot ang sindang kuta. Siniguro naman kan gobyerno ang gabus na tabang para manda sa mga biktima matapos ining makabalik sa Pilipinas ang saro sa mga biktima. Padagos manda ang pagtabang kan sinambit ng ahensya sa iba pang kaso kan human trafficking na nambibiktima nin mga Pilipino.
Sa iba pang nagbabagang mga barata sa Lado Nasyonal sa BBS FM, nagsampa ni not guilty plea sa Manila Regional Trial Court RTC Branch 15 para sa sarupang kasong murder laban kay dating Negros Oriental Representative Arnolfo Arnie Tibis Jr. Ini may relasyon sa kaso kan paggadaan sa dating board member kan ikatulong distrito kan na probinsya kan Negros Oriental na si Michael Dungog. Ang lakdang na ini kan na korte ninuli man kan pagsayuman ni Tibis na magsampa nin play sa parte kan isinagibong arraignment sa iyang kaso. Basado kay abogado Ferdinand Tupacio, ang legal counsel ni Tibis, kini-question pa man kan sa indang kampo ana paagi kan pagpapabalik kan gobyerno kan Pilipinas ki Tibis gikan duman sa parte kan Timor Leste. Si Tibis an inot na daiya nagsampa kan play para man kan na kaso na may pagkasabot sa illegal possession of firearms as in illegal possession of explosive as in kaso nin paggadan kan Negros Oriental Governor Roel Digamo asin iba pa nga nadamay sa pambabadil. Dahil ini nagsampa kan sa iyang posisyon para sa kaso kan terrorism financing duman sa Quezon City Regional Trial Court Branch 77. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pa kita sa Lado Nasyonal, nagamit na ngunya na nin remotely operated vehicle ang mga tauhan kan Philippine Coast Guard sa paghanap sa mga bangkay kan mga nawawarang parabulang na pinagtutubdan na idinaklag duman sa Taal Lake sa probinsya kan Batangas. Basado man yan sa Philippine Coast Guard spokesperson na si Captain Noemi Girao Kayabyab. Hobeto kan nasambit na nga pagdeploy kan sinambit na mga ROV na makatabang asin na mas pang maparikas ang search and retrieval operation kan sa indang isinasagibo. Paliwanag kan opisyal na equip ana nasambit ng ROV kan o kan mga ilaw asin na kamera na iyo ang ginagamit sa paghanap sa pinakaararom na lugar kan na lawa. May kakayahan man ini na magbuhat nin mga bagay na sagkod 10 kilo asin na kayang danay nin 4 na oras sa irarom kan na tubig. Mas halabang oras ini kung ikukumpara sa mga technical divers na minaabot lang sa 1.5 hours o sarong oras may kabanga lang an sa indang pagtiner sa irarom kan na tubig. Ang kakayahan na magdanay sa irarom kan na nasambit ng tubig sarong oras may kabanga lang kan mga divers. Siniguro man kan PCG ana pagsasagibo kan operasyon asin kan sinang isinasagibo na may pag-iingat asin busisi. 4 na taon na ang nakakalis kan mapabareta na nawara ang 34 mga parabulang naglalaob ang pamilya kaniya na matatawa ng unyanin hustisya ang pagkawara kan mga ni sa tabang kan mga impormasyon na itinatao kan whistleblower na si Julie Patidungan na alias Tutoy. Tutoy. Iba pa nga detalyes ka na sa tuya pa nga mga barata pa kita sa lado lokal sa luwas ka nasyon asin man sa kinabaning karawat pagkatapos po nin pagirumdom. Ang atugang liwata marhay na aga sa satuyang mga headlines o sa satuyang mga detalyes ka na mga barata sa lado lokal.
Nagtalikod na daw isinagibo ang payout para man sa mga benepisyaryo kan Sustainable Livelihood Program SLP kanda DSWD sa 7 piling barangay kanda Banwan kan Bula, Camarines Sur. Ang programang ini nakapokus sa pagdulnin suporta sa micro enterprises o sa radit na mga negosyante asin man kabuhayan kan mga tagaduman sa Banwan kan Bula, Camarines Sur. Partikular na ana mga yaon sa pinagapod na low income businesses sector. Apat na barangay ang nai-schedule ka nagtalikod na aldaw ang SLP sarong capability building program sa obetong maiangatan ang sinasabing grado kan kabuhayan kan mga pamilyang kabali sa mga tios asin man vulnerable sectors sa paagiman kan pagkakaiguanin training tabang teknikal asin suportang pinansyal para man mas lalong maging makusog ang pakipakinabang na mga trabaho o negosyo na sa indang pinagpapatindog. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal duman sa Banwan kan Bula, Camarines Sur, opisyal na nagsumpa si Miss Jose Dondon Bupiti bilang bagong manumrahan ng barangay Kagawad duman sa Banwan kan Pawili sa Banwan kan Bula, Camarines Sur. Iyan karibayman ni Honorable Maria P. Beruin na sangunyan nagserbina bilang punong barangay kan sinambit ng barangay. Ginibuan panunumpa sa party mismo kan opisina ni Mayor Manuel Nonoy E. Ibascud Jr. bilang party kan padagos na pagsuporta kan LGU na maparay o mapakaray ang liderato asin na serbisyo sa laog kan na barangay. Ana nasambit na nga panunumpa kung sa ina digdig ginibo sa opisina kan alkalde epektibo ang pagtukaw ni Jose Dondon Bupiti bilang bagong kagawad kan barangay Pawili duman sa Bula, Camarines Sur. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata pa sa lado lokal sa Banwaan kan Bula paman giraray kan nagtalikod na banggiya nag-alingaw-ngaw ada musika asin talento sa Banwaan kan Bula na pinaghibukan LG Unite kung sa intampok ang mga Camarines Sur mid-artists na sinda Quincy, Elyayi, Laba Morelio, Signos Aji asin man El Dipunso ipinaluwas kana mga lokal na musikero an sa indang orihinal na komposisyon na obheto sa sin igwanin puso dam asin man na matian na ini hali mismo sa indang puso asin istorya kana mga Bicolano gikan sa sinasabing marhay na beta sa gudnang digdi ana nakakahirak na mga kakantaon kana mga Bicolano tunay na naipamati sa mga nagdalan an kusog kan lokal na sining asinman na kultura. Anasambit ng aktibidad parte kan mas mahiwas na selebrasyon kan LGU duman sa Banwan kan Bula na obhetong isulong an homegrown talent. Iyan kinakabalian kan sa indang mga maimportanting kontribusyon na ibinapahayag an kultura kana probinsya nin Camarines Sur. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pagitangunyanda sa lado lokal pag mantener kan mga waterways sa creeks prioridad ni Mayor Leni Robredo. Boyet Paderes sa detalye. Yet po. Sa iba pa kitang detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pa kitang unyada sa lado lokal. Mga komitiba para man sa civic events sa kana 2025 Piña Francia Festival formal nang
ipinagabugta ka sa bisa ka na Executive Order number 008 formal na naibugta ka ana mga komite na kung sa ina papamayuan kan manlaylay ng mga civic events para man sa Piña Francia Festival kasunod man kan pagpaluwas ni Mayor Leni Robredo kan pinagapod na Executive Order 008 Series of 2025 sa irarom kanasambit na nga executive order digdi pinagapapako ana mga panginot na responsibilidad sa manlain-lain ng mga komite na matutok sa planning coordination asin implementasyon kan mga aktibidad para man sa papabuto na festival kabalin dyan an parada, exhibit, concert, community support service asin iba pa. Obeto kan lakdang na ini, iyon na mapatibay nin maray, ligtas asin makabuluan ang selebrasyon kan taunan na Piña Francia Festival digdi sa laog kan na syudad kan na Naga sa Executive Committee and nasambit ng chairman iyo si Ryan Cedric Rintoy mantang saladuman kanda Bicol CTP MAPI DRRM Farida Competition ang chairman iyo si Mr. Hernani Surun sa lado mismo kan Committee on Boy Scout and Girl Scout Parade asinmanda DXMC ang chairman iyo si Gil Rosales o si Consial Gil Rosales sa parte mismo kan Miss Bicolandia Executive Committee ang chairman iyo si Consial Gilda Gaili o Gilda Gil Abunal Gumis mantang saladuman kan military parade ang chairman iyo si General Buenafi and mga nasambit ng mga komitiba mismo nga pinagapaluwas asin na pinigpirmahan sa bisa kan Executive Order number 008 sa paagiman ni Mayor Leni Robredo. Iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, balikan ta ang pagmantener kan mga waterways creeks prioridad ni Mayor Leni Robredo. Boyet Paderes sa detalye. Kansarong aldaw ko patabian ibilayta ngunyan igisa sa kuyang barita duwang wanted igisa nagaan nalakop kan mga autoridad kan nakaaging aldaw ilot na nakalawit kan mga pulis si Emmanuel 40 anyos residente Canson 4B Ifundo street dyan sa barangay Concepcion Pequeña alas 7 by tiling pagkaaga si Manuel may warrant of arrestation Judge Junel Martinez Ursua kan RTC Branch 28. Ini may kasong violation of Section 5 paragraph 1 kan RA 9262 asen may rekomendadong piyansang 72,000 pesos. Mientras tanto alas 9:55 ng pagkaagad yan sa sitio Bagong Sirang sa Barangay San Felipe, pinusasan man si Romel 37 anyos ang warrant o pares manggikan sa sala ni Judge Leo Miguel Alvarez E. Ramos kan MTC Branch 3 para sa kasong estapa. May rekomendadong iningpiyansa 18,000 pesos para sa BBS News. Boyet Padere. BBS Basta Bareta sigurado. Salamat sa imong barita. Iba pa nga detalyes ka na sa tuya pa nga mga barata pakitangunyad sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes ka na sa imong barata sa lado lokal. Piso Camaridisur, pigbisto bilang outstanding piso kandol. Daryl Banya sa detalye. Luwat na patunayan kan gobyerno provincial kan Camarines Sur ang saindang dedikasyon sa serbisyo matapos tawanin pagmidbid ang Public Employment Service Office o ang Peso Camarines Sur kan Department of Labor and Employment bilang outstanding Public Employment Service Office ini sa provincial category para sa mga first class provinces digdi sa Bicol. Ini pagmidbid sa saindang mayong sawang serbisyo sa
sa lado kan trabaho, kabuhayan at employment program sa probinsya nin Camarines Sur. Sa pamamayo ni Governor Elry Villaferte, padagos ang suporta kan probinsya sa mga programang nag-ahatod din trabaho, asin man oportunidad sa mga taga Camarines Sur, urog na sa mga naka-star sa mga rayong lugar. Sa balyo kan angat sa ekonomiya, mantinidong kusog ang kamautan kan Peso Kamsur na bako sa nang magtaulin oportunidad, kundi magbukas din pag-asa o paglaom sa lambang pamilya. Inasiguraw kan Camarines Sur Peso na mas pang papakusugon, asin papahiwason paninda ang mga programang mapaangat sa level kan pagbuhay kan mga taga-probinsya sa paagi kan pagtabang sa mga ini na makahanap din trabaho, kabuhayan, asin oportunidad. Dagdag na baleta sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, ang Comelec digdi sa laog kan siyudad Canaga nagpaliwas kan panibagong kalendaryo para man sa barangay Asinmad iski eleksyon para sa Disyembre 1, 2025. Pinaluwas yan kan Comelec Naga sa pagibanda ni Comelec Supervisor Abogado Mike Julia and sinasabing binagong kalendaryo kan mga aktibidad para man sa nagdadangadang na barangay Asinman iski eleksyon sa Pizza 1 kan bulan kan Disyembre 2025. Agosto 1 sagod ng GIS, iyon pinagapod na voters registration. Agosto 1 sagod ng City Strap online reactivation filing. October 1 to 7 filing kan COC. October 1 abot man na Nobyembre 19, bawal ang amay na pangangampanya. Oktubre 27, sagod ng Disyembre 31, iyo ang election period asin man na gun ban. Nobyembre 20, sagod ng 29, official na campaign period. Nobyembre 30, liquor ban asin na campaign ban. Disyembre 1, aldaw kan perilian. Alas 5 sagod ng alas 7 nin na pagkaaga, priority voting. Alas 7 nin pagkaaga sagod ng alas 3 nin pagkahapon, regular voting. Ang Disyembre 31, iyuman ang deadline kan susi submission. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata pakitangunyan sa lado lokal. Tulak nin droga nadakop sa siyudad Canaga. Bus o kaisminda sa detalye. Saro na naman na tulak nin na drogaan na nadakop sa Naga City kana Sugma. Mga bandang o kan Sugma na konsain na ginibuan bypass operation na mga bandang alas 12 17 nin mag-umagahon ang kasubagong magahon na konsahin na inangyari ini sa Zona 1, Barangay Triangulo, Naga City. Ang suspect na pinagatanan na alias ni si Cyrus, 27 anyos, residente, kana Zona 1, Barangay Triangulo, Naga City. Nakabali subot ini sa street level individual. Ang substation number 5, yun ang inutan sa nasabitan ng operasyon. Pinagsarang pwersa kan substation number 5, City Drug Enforcement Unit, City Intelligence Unit, sa pakikipagtabangan, pakikipag-koordinar sa PDEA Region 5. Ikinasaan drug bypass operation na nagresulta sa pagkakadakop sa nasambitan ng suspect. Na-recover rigdi ang apat na pidasong transparent plastic sachet na pinagtutubulan iwanin laukan methamphetamine hydrochloride o shabu, karibaikan 500 peso bill. Kan magpositibo sa nasambitan ng operasyon, ang nasambitan ng suspect dagos ng pinag-aramalan, asin dagos ng dinara sa paturakan na PNP. Pagbalgar kan Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002, ang kasong ato bangon ka nasambitan ng akusado. Dagdag na bareta sa lado lokal, Oscar Esmenda. Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Ta iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, nagpapadagos pangunyan ang pag-ako kan Departamento kan Edukasyon kan enrollment para manda sa taon school year 2025-2026. Alagad igwanan in ipinakong
peryodo para man mapundo anasambit na nga pag-ako kana mga mapa-enroll pa. Inanunsyo na kan Department of Education DepEd asin na pinalawig ang panahon kan enrollment para sa school year 2025-2026. Sinabi kan na DepEd Bicol na abot na sana sa Agosto 8 sa indang pag-ako kan mga late enrollee na gusto pang magpa-enroll para man sa school year 2025. Tinatawan pa nin pagkakataon na ini na makapagpa-enroll ang mga late enrollees sa gud ng pitsa 8 kan bulan kan Agosto. O beto kani na matawanin pagkakataon ang gabus na mga estudyante na makapagpa-enroll antes magpuon pa ang nasambit ng pagkakaigwa kan puspusa na klase. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata pakitangunyad sa lado lokal duman sa barangay kanda dakulang tubig sa Banwaan kan San Fernando Camarines Sur na abel kana mga residentes kana nasambit ng barangay ang libreng medical consultation, eye exam, laboratory test, asin man x-ray, sering man blood chemistry, asin na libreng bulong pati na vitamina. Yan sa paagiman kan pinagapod na Hospital on Wheels, asin eye clinic on wheels na pinagapadara ni Gobernador Luigi Villafuerte o ni Governor Elry Villafuerte asin man Congressman Luigi Villafuerte kada 2nd District kan Camarines Sur dakul ana nakaabil na mga residentes kan San Fernando Camarines Sur sa pinagdarang serbisyo sa salud kan mag-amang Villafuerte. Araal daw nagkapirang mga medical teams kan gobyerno provincial kan Camarines Sur asin kan Provincial Health Office sa laog kan probinsya an padagos na naglilibot sa probinsya kan Camarines Sur. Initangani man magkondukta kan pinagapod na libreng medical services sa paagi kan medical caravans na ipinagtutulod ninda Governor Elry Villafuerte asin man Congressman Luigi Villafuerte pati na Congressman Migs Villafuerte. Iyan saro sa mga prioridad an salud kan lambang taga-probinsya kan Camarines Sur sa mga programa asin proyekto kan mag-armang Villafuerte. Lauman na mas pang irarani an healthcare services sa mga residentes gamit ang modernong medical vans kan gobyerno provincial kan Camarines Sur. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata na kitangunyad sa lado sa luwas kan nasyon. Sa satuyang barata sa luwas kan nasyon, liwat na nagpatanid ngunyan si US President Donald Trump kanda secondary sanction sa mga nasyones na mabakal kan krudo sa iba pang mga produkto gikan duman sa nasyon kan Russia. Ginibo kan presidente kan Amerika ang pahayag matapos na i-anunsyo ang pagpapadara kanikan na Patriot missiles system duman sa Ukraine kung sa ina tinawan doon ni Trump na ang sanksyon na ipapataw kung dai matugot si Russia na President Vladimir Putin nin 50 aldaw na ceasefire o untok-putok. Siguna sa nagkapirang mga eksperto, obeto kan lakdang ni Trump na tawanin matinding pressure an Russia na padagos na kung sa ina digdi nagkakailing asin digdi nagkikita nin kwarta sa paagiman ka na oil export sa China asin man sa India. Mantang digdi ikinaugmaman kaniya ad partibismo kan Kiev. Alagad may nagkapiraman na nagduda sa tunay na intensyon ni Trump na dati mas maingat sa pagtaunin suporta duman sa Ukraine. Tinawan doon
Sigun sa presidente, nagbaguan sa iyang posisyon, ninulitan na dismaya siya kay Putin, ninulikan padagos na ginigibong pag-atake duman sa Ukraine na kung saan kabali sa urulay an katuninungan. Nagtao si Trump nin 50 diyas na palugit antis dagos na ipasudod an magabat na taripan ni Padusa. Mantang nagpapadagos pa man ang labanan sa Ukraine nangunyan nasa ika-4 na taon na kung saan nasa 20% pa man kan teritoryo kani ang kontrolado o sakop kan Russia. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata kita ngunyan sa kidabanin na Karawat, may bagong makakaatubang ngunyan si dating Olympian boxer Yumira Marshall bilang undercard ni Manny Pacquiao laban kay Mario Barrios sa maabot na Domingo, Hulyo 20, 2025 duman sa Las Vegas sa Amerika. Sa original kaya nga nakalista para man sa 8 round na laban kan 29 anyos na Tokyo Olympic bronze medalist asin na Mexican Alexis Gaitan. Alagad ninuli sa ini ana daibinanggit na injury kan sa iyang kampo, nag-atras na lang ini sa laban. Itinalaan na iriribay kay Gaitan UC Bernard Joseph kan US oring naglaban si Marshall ini kan nakalis na taon kan daugon sa ika-4 na round sa paagi kan knockout si Toidsak Sinam. Mantang oring naglaban ang 35 anyos na American boxer kan nakalis na bulan kan daugon man si Cassie James Streeter kan Portland. Igwa ni na record si Marshall na 5 gana mayo panindaog, mantang si Joseph igwanin 11 gana 2 daog asin 5 knockout. Nagtutubod ana mga afisyonado sa boxing na kayang-kaya kan Pilipino boxer na si Marshall na daogon si Joseph sa saindang laban. Iyan mga tugangan kat tiripunan kan mga barata sa pangarang kan sa tuwing nakaibanan sa pagpaabot kan mga barata sa Engineering Department si Sir Stephen Pabis. Ako po si Jonel Cuba, mabalos kan sa edupong pagantabay, mapasatuya pulugunan biyaya, patin bendisyon kan mala Diyos. Salamat po, basta barata, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 7:02. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Mga tugang liwata, marahay na aga po sa Indo Kubos. Ako po si Jonel Cuba. Sa headlines kita kan sa tuyang mga barata kita ngunyada sa lado lokal. Headlines kan mga barata sa lado lokal 0.2 nagbaba ang kaso kan malnutrition sa parte mismo kan syudad kan Naga. Sa tuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado nasyonal o lado lokal. Lalaki nga nagbabalyo sa tinampu na budalan ni motorsiklo. Pamayo pa ka na mga barata sa lado lokal. Nagkapira nga mga persona dako pa duman sa parte kanda Banuan kan Lagunoy, huli man kanda Tupada. Sa pamayupa kanda barata sa lado lokal, kamugtakan kan sanitary landfill sa laog kan na siyudad kan Naga, maray pa. Iba pa nga pamayukan na barata sa lado lokal.
gigibon ngunya na aldaw duman sa Camp Simeon Ola ang turnover of command kana bagong regional director kana Philippine National Police o PNP. Yan ang mga headlines kan mga bareta, ang mga detalyes at yan pagkatapos nin pagirumdum. Paring Juan, kumusta? Mukhang big time ka na ngayon Napagtapos mo na yung anak mo sa kolehiyo. May sariling negosyo pa. Anong sikreto mo? Pagsusumikap, sipag at tiyaga lang sa pagsasaka paring Pedro. Sumali ako sa grupo ng mga magsasaka at dahil sa kanila, nakatanggap ako ng mga libreng binhi at abono mula sa Department of Agriculture. Nakasali din ako sa mga training kung saan natuto ako ng mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Nakakahiram din ako ng mga libreng makinarya na bigay ng DA sa kanila. Dahil dyan, mabilis akong nakaipon dahil sa nadagdagan ng aking ani at kita. Mainam pala talagang maging miyembro ng grupo ng mga magsasaka. Hindi lang ikaw ang uunlad, kundi pati na rin ang iyong kapwa magsasaka. Kaya ano pang hinihintay mo paring Pedro? Tara na sa opisina ng Farmers Association namin. Sagot ko na ang membership fee mo. Hinihikayat ng Department of Agriculture ang mga magsasaka na magmiyembro sa mga farmers, cooperatives and associations. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa opisina ng DA Bicol, Barangay San Agustin Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Sa iba pa nga detalyes ka na mga barata sa lado lokal. Sa barata kunyan sa lado lokal, inulansar kan Camarines Sur Police Provincial Office sa Camp Colonel Juan Kerubenda Miranda ang 5 aldaw na agraryo merkado sa kampo asin na ana kadiwa ng Pangulo. Nagpuon ini kana nagtalikod na aldaw asin na ini an matapos sagud ng pizza 18 kana bulan na presente ngunya na taon katabang kan Camarines Sur PNP. Iyo ang Department of Agrarian Reform dar sa paglansar kan agraryo merkado sa kampo asin man kadiwa ng Pangulo programa o beto kanasambit ng inisyatibo iyo na masuportaran asin na maisulong ang produkto kan mga parauma asin agrarian reform beneficiary gikan sa manlain-lain na parte kan probinsya kan Camarines Sur na mababakal kana mga konsumidor sa mas hababang presyo kasumpay kaniya pig-ing kaminarkan Camarines Sur PNP ang publiko na bisitahon na nasambit ng trade fair asin suportaran ang produkto kan mga parauma asin na saradit na mga negosyante gikan sa parte mismo kan probinsya kan Camarines Sur. Sa iba pang detalyes kan mga barata pakita sa lado lokal. Nagsairarom nin 35 na mga parauma gikan sa barangay kan na Adyangawa sa San Jose, Camarines Sur sa gidibong orientation asin man insurance application activity kan Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC. Nakapokus anasambit ng aktibidad sa pagpapalangkaw kan na kaaramanda kan publiko urog na sa mga parauma mapadapit man sa insurance program kan PCIC para man sa high value crops, livestock asin man na motorized bangka. Kabali digdi ang pagproseso kan aplikasyon para man sa mga eligible na mga parauma. Apuer kayand ang mga parauma na rehistrado sa irarom kan National Coconut Farmers Registry System NCFRS ang tatawanin asistensya kasabay kanasambit ng aktibidad. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal aprobado na kan sangguniang panlunsod kan Siyudad Canaga ang sarong resolusyon number 2025-294 na konsain na piga panday ninda Konsyal Gil Abunal Gomez asin man ni Konsyal Bito Borja II katabang ansin ng mga City Youth Councilor counterparts na si Kathleen May Murata, Seringman Licia Mauria Climacusa na nagatutulod nin responsableng pagpapaabot nin impormasyon
na may pagkasabot sa parte mismo kan na mental health asin man na suicide cases digdi sa laog kan Naga asin man probinsya kan na Camarines Sur nakapalaman sa resolusyon na igwanin impluensya an media sa publiko sa pagbilog nin mga positibo asin negatibo na mga minsay kan mga sensitibong mga issue sharing man kan mental o emotional na estado nin individual. Sigun ki Konsyal Gomez, dapat itulod ang mga istorya ni na pagbangon, pagtaunin suporta asin paglaom kung kaya kinakaipuan na itrato ang issue bilang sarunga public concern asin imbis paurugon an sensationalize reporting punduhon ang pagtataunin komento asin pagsisensationalize kana mga kaso nin suicide asin man ana igwa ni na mga helang sa pag-iisip. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pakitangunyan sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. Katakod kan selebrasyon ka na PWD manta ngunya na bulan kan Hulyo. Pinuunan na kana nagtalikod napit sa 14 na tulong aldaw na training asin man na common disability sign language para man sa mga community-based rehabilitation specialist para sa 27 barangay kan Siyudad Canaga. Pera sa mga tinukdo sinda alphabet o ana itinukdo sa inda iyo ana alphabet common terms asin na phrases sa basic sign language. Paano makapag-interact sa mga hearing impaired PWDs asin man DOH guidelines on determination and classification of PWDs magproseso asin programa kan City Health Office para man sa PWDs. Importanteng manudan ang mga ni para man sa ikakaurog kan mga CBRS asin mas epektibong pagtaunin serbisyo para sa ikakarahay kan mga PWDs urog na kan mga pula. Ang pinakamaurag kaning magtukdo nin sign language si AA. Ano partner, si AA kuno nindo digdi. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pakitangunyan sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kana mga barata sa lado lokal, buminaba ni naabuton sa 0.2% ang kaso nin malnutrition sa parte kana Siyudad Canaga. Iyan basado sa 2025 annual operation timbang na digdi iimbestigar asin nag-aadal sa mga aki na nag-iedad 0 sagud na nga 59 na bulan. Basado kay Celeste Reblando, Nutrition Officer 2 kan City Population and Nutrition Office, gikan sa 3.5% kanakalis na taon, igwanin 3.3% na lang ana na i-record na kaso ngunya na taon kana malnourished sa Naga. Maski dai pa naabot ang target na 0% ikinaugmay ni kan opisina ang dagos-dagos na pagbaba kan bilang patunay subuot kana epektibo ang programa sa parte mismo kan nutrisyon para man sa mga kaakian. Dagdag pa man ni Reblando sa irarum kan bagong administrasyon, mas pinapakusog pa ang mga programa arog kan feeding program, libreng konsultasyon, asin man information drive, mapadapit man sa tamang nutrition para lalong maibaba ang bilang kan na malnutrition sa bilog na siyudad kan Naga. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata pakitangunyan sa lado lokal,
Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal duman sa Banwan kan Buhi Camaridisura nagkondukta nin Medical Mission and Provincial Health Office kan Camaridisura perang residentes an libre nga nakapagpa-check up nakapagpagabot kan sa indang ngipon CBC blood chemistry asin iba pa natawan man sindanin urog na an mga senior citizen nin mga bitamina asin na pag-mantener kan sa indang pinagiinom na bulong dara-dara an eye clinic on Wells libre man na nakapagkonsulta sa mata asin nakakuani na salming ang nagkapirang mga residentes araal daw ining ginigibo kan gobyerno probinsyal kan Camaridisur sa paagiman ni Gobernadora Elry Villafuerte, Congressman na Migs Villafuerte asin man ni Congressman na Elry Villafuerte ang lakdang na iyan sa party kan pagpadara kana mga eye clinic on wheels asin man kanda mga libreng konsultasyon sa parte mismo kanda mga banwaan sa laog kan na probinsya kan na Camaridisur iyada bilang party kan na pagpapakusog kan na kampanya kanda gobyerno probinsyal kan Camaridisur na mamantiner na maray anda salud kan mga taga-probinsya asin maserbian nin na libre na mayo na ninda iisipon na panggastos pang-aral daw sa pagmantiner kan sindang mga bitamina asin man mga bulong kabali naman dyan ang libreng mga konsultasyon. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal, nasa linya si Boyet Paderes. Boyet. Katakod kan celebration kan PWD month kunya la Hulyo pinulan kasod palakaging adlaw at tulok aldaw na training na common disabilities and sign language para sa mga community-based rehabilitation specialists sa Bagititing Barangay sa Sulad Naga. Pero sa mga tinuko silang alphabet, common terms and phrases sa basic sign language para makapag-interact sa mga hearing impaired, PWDs, TOH, guidelines and determination and classification of PWDs, mga proseso at programa katitel para sa mga PWDs. Importanteng madudan ang mga para sa kakaurog kan mga CBRS asin mas aktibong ang pagtaog serbisyo para sa ikakarahay kan mga PWDs. Para sa Bibisyos, Boyet Padere. BBS, basta Bareta, sigurado. Sa iba pa niya itong detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal, posibleng matapos sa gudang sa bulan kan Agosto 2025 ana pagpapadagos na repair kan magsaysay bridge sa laog kan siyudad Kinaga. Basado ini sa payag ni Engineer Osia Deres ana project engineer kan 3rd Engineering District kan da DPWH sa Camaridisur. Pundo kan prioridad asin man na proyekto nagkakantidad na 78 milyones pesos kaibaan ang sarong tulay duman sa Pinit o Campo Camaridisur. Ang repair kan tulay sa magsaysay nagaabot sa 48 milyones pesos asin man iyada sa paagiman kan mga proyekto na ginigibong niyan kan DPWH uya si Engineer Osia Deb Oderes kanda DPWH District 3. Good morning po sa Kamusta Paradangog. Ang expiry date po kang nagpapadagos na repair kang si Magsaysay Bridge is on August 25, 2025 ang expiry date. Ang original, ang approved budget of contract po kayo is 78 million kasi may kasabay po ining sarong tulay sa Pinit Campo. May kasabay po ining sarupang tulay. So, ang total budget niya is 78 million 399,954.43 and si contract po ninda is 48 million 215,971.97. Opo sir, opo. Kasi may instruction na din po ako na bago
September, kasi ang expiry date naman is August 25, kaya man po yun, sir, matapos within the period. Artiyan ka na mga pahayag ni Engineer Jose Deres sa kanda DPWH sa District 3 sa probinsya ni Camarines Sur. Iba pa nga detalyes ka na sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal, healthcare on the go. Asset kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur, padagos ang paglibot-libot sa mga banwaan kan probinsya ni Camarines Sur. Daryl Banya sa detalye. Importante ang marayray na salud, kaya padagos ang paglibot asin ang pagserbisyo kan healthcare on the go asset sa mga barangay o sa mga rarayong lugar digdi sa bilog na probinsya ng Camarines Sur sa mamayuin ni Governor Eli Villafuerte. Araal daw po kung mas o menos nasa 30 mga health teams ang nagilibot sa bilog na probinsya, tangarig na magatod ng libreng konsultasyon, bulong asin iba pang serbisyong medikal sa mga komunidad orog na sa mga liblib asin hararayong lugar. Sa presente, mas pinahiwas pa ang programa sa paarikan pagdagdag ng high-tech na kagamitan asin pagpahiwas kan serbisyo, arog kan wellness on wheels para sa mga bados, asin mobile eye clinic na mataunin libreng eye check-up asin man antipara sa mga senior citizens. Soon to roll out naman ang dialysis on wheels asin healthcare motto na first in the country na health assets. Sa paarikan healthcare on the go kana gobyerno probinsyal, inaasigurar kan na mayong taga Camarines Sur na mawawalat sa isyu kan salud orog na sa panahon kan ipukan tulos na atensyon medikal. Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, prioridad kan administrasyon ngunyan ni Lene Robredo pag-abot sa environment kinakaipuan na ang syudad kinaga, ana dapat malinig asin mayo nin baha, mayo nin mga ati asin man na basura sa mga drainage, marhay ana mga infrastruktura, walkable ana mga tinampo saro iniya sa pinag-urulayan sa pinagapaapod na executive and legislative workshop ni Mayor Lene Robredo sa mga miyembros kan ISB asin man kan department head dyan sa City Hall. O yan parte kan mga pahayag ni Engineer Joel Martin kan Solid Waste Management Office. Hindi po sa parte kang environment kami. Environment ang infra tabi sa Benji. Ang priority po dapat ang Naga malinis. Dapat po flood free. Dapat po mayo ning pagbabaha. Dapat po mayo ning mga clogging sa drainages. Dapat po maray si infra, walkable ang syudad, ang gabos kinampo. Sarap po yan pagtabot po sa environment and infra. Natigurulayan po kang nakaaging pitch sa 9 kang July, Miyerkules. Partiyan ka na mga pahayag ni Engineer Joel Martin kanda Solid Waste Management Office Kanaga. Yan President, maraypan kamugtakan kanda sanitary landfill ngunyan sa Laog Kanaga. Ang dating may problema na waste water facility ana naayos naman, alagad inako ni Engineer Martin na igwalang sinda ni na inkwentro na problema iniiyo ana pag-alisngaw ka na mabatang parong sa pag inihiro na ninda ana basura na natatambak diyan sa partikan sanitary landfill na napapano na ni na mga basura ngunyan kinakaipuan ng ilaog o kalkalun. Alagad nawawara mandaan na bata kan parong pag ini sa indanang pinag-i-spray nin kimikal. Uya si Engineer Joel Martin. Ay okay man po ang sanitary landfill po functional. Si dating nagpro-problemang wastewater processing facility okay na po, na repair na. Functioning po kami ngunyan.
may mga kadikit lang na siyempre may iwasan. Pag naghihiro po kami ng basura, medyo may nag-i-emanate pong parong. Pagkatapos pong maghiro ng basura, nadaagda po kami ng cover soil, saka nag-i-spray, nawawara po siya. Ang hinihiling bilang po kaya, at naglipat na kita duman sa may San Isidro, rayo na po ito. So, nasyete kan San Isidro. And yet, may nagralamag pa po sa duman. Partiyan kan mga pahayag ni Engineer Jewel Martin kan Solid Waste Management Office kan Naga. Iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, negosyo sa Naga, nakaka-recover na, sabi yan kan Naga City Chamber of Commerce. Osto kay Isminda sa detalye. Pinag-kumpirmar ka na Metro Naga Chamber of Commerce and Industry na matapos na duwang kalamidad na nangyari iti sa syudad sa probinsya ng Camarines Sur asin syudad ng Naga. An negosyo iti sa Naga City luway-luway ng nakabangon. Matapos nakaaging pandemya, sinundan ka ng bagyong Christine, mga negosyo sa Butigdi, liwat nang nakakabangon, asin nakakatindog na sa saindang pagninegosyo. Matapos ka nasambitan ng mga kalamidad sa presente subot Naga City, kumpleto sa datos kan mga bagong negosyo, partikular na mga negosyo sa barangay kabali sa pinagmonitor kan ahensya. Sa Manila, mga nagtatrabaho. No? So, ang isang indicator ko dyan, since I'm the president of Naga College, no? Nung pandemic kasi, ang Naga College ay hindi nagpahinto ng pag-aaral. Sabi ko, pumasok kayo kasi mahirap ang tumigil ng pag-aaral. Kahit na pa 500 lang, ang iba every month, na pumasok kayo kasi we don't know when the pandemic would end. So, salamat kay Donald Trump, yung kanyang warp speed ng kanyang education, I think, is the driver of the growth of Naga, and then yung tourism. Right? May mga project ang city natin sa tourism. Okay? Kaya lahat din. Alam niyo ba na ang Naga ang may pinakamaraming travel agency sa buong Pilipinas? Artiyan ka naging pahayag ni Mr. Mario Villanueva, presidente ka na Metro Naga Chamber of Commerce sa konsen ang travel agency iusubot nangangawat kunyan digdi sa syudad ni Naga kabali naman ang negosyong pagkakan. Dagdag na bareta sa lado lokal, Oscar Esmenda. Basta bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga bareta, update kita sa Kumilig. Naghahalat pa nin direktiba ang Comelec kung maaprobaran ni President Bongbong Marcos ang suspension kan barangay asinman na iski eleksyon. Alagad sa kudgunyan na daipa pinagpipirmahan kan komisyon o pinagpipirmahan ni President Bongbong Marcos ang suspension kan barangay asinman na iski eleksyon sa Comelec dagos pagirara ini sa bulan kan Disyembre 2025. Kaya nagpapadagos-dagos kunyan ang sindang preparasyon kabali na dyan iyo ang pagpako ka nagkaparang mga schedule sa lado kan Comelec urog na ang pagpaparistro kan bagong mga butantes na pupuunan iyan sa parte mismo kan Pizza 1 sa gunang Pizza G's kan bulan kan Agosto 2025. Uyan parte kan mga pahayag na yan ni Attorney Maiko Julia, Comelec Supervisor kan Naga. Apo ang ang sa Comelec man po naghalat kita ng ang pagpapirahan tamo na in December 2025 election, pero kung mapirmahan ng presidente itong postponement, gigibon ng eleksyon ta sa Oktubre 2026. Pero habang di pa man to na ipapasa na ipanay sa batas ang postponement, kami sa Comelec kaya ma-prepare man po garay kami ta kung ay assume tang ipipresyon tang Disyembre ang eleksyon, kaya po nga may preliminary activity na po kita, ini pong voters registration, sa maabot pong Agosto 1 hanggang 10, magasagwa po ang Comelec nationwide ning voters registration, 10 day lang po yan na registration, siyempre ang ipaprocess na po dyan ng mga application, ang inat po itong mga new registrant po, itong mga baguan maparehistro, nag-edad 15 anyos hanggang 17 anyos, 15 to 17 years old, ito po sa mga SK minor,
Tapos po, siyempre, itong mga baguhan na 18 years old above, ma-process po di kahit kita kayan. Tapos po, ito pong mga reactivation, itong 2 beses na pong di nakapagboto, na-highlight na sa listahan, pwede mag-reactivate para makaboto giraray. Then, ito pong correction of entry, mapa-correct data sa COMELEC, then change status. Yan po yung mga ipaprocess ta. Ang di lang po kabali Artiyan ka ng mga pahayag ni Attorney Michael Yaan Comelec Supervisor Kanaga. Mahatugang iyan ang katiripudan kan mga barata sa pangarangkan sa tuyong mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga barata sa Engineering Department kaibanan ta dyan si Sir Stephen Pabis Asinman, Chief Engineer Ariel Camarote. Mga tugang, ako po si Jonel Cuba, mabalos kan sa pong pagantabay, mapasatuya pulugodan biyaya, patin an bendisyon kan mahal na Diyos. Basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado.